words. Okay. So, so another type of reproduction is, aside from sexual reproduction, is asexual reproduction. So, di ba, in sexual reproduction, it requires two parents to produce an offspring. No? However, in asexual reproduction, the prefix "a" in asexual represents the absence, no, the absence of the required parents, which is two. No? In asexual reproduction, you only need one parent for you to create or produce a new individual. Okay? So, learning objective for today is to describe different types of asexual reproduction. Unlike sexual reproduction, asexual reproduction has different types or different way or methods of reproducing, no, through one parent, isang parent lang. No, identify the reproduction process of organisms, no. Different organisms has different reproduction processes. No, kasi merong mga simple organisms, no, yung mga unicellular, tapos merong complex which is tayo, mga animals, no, marami ng system sa katawan. No, unlike yung mga bacteria, no, wala sila gaanong system kagaya ng sa atin. Then appreciate the importance of asexual reproduction. Bakit ba nila ginagawa yung asexual? Bakit hindi na lang lahat mangitlog? Bakit hindi na lang lahat sexual? Okay? So you will be able to answer those questions. So for our VTR, what do you see on the image? Plant. Oh, what is happening on the plant? Uh, Plant, sir. Ano Growing. po? Na? Nag-grow. Nag-grow, sir. Very good. Nag-grow, no? Nagpo-produce po ng iba. Okay, very good. So from one stem, itong one stem na to, yung mahaba, yung nasa ilalim, ito. Okay. Humaba siya, tapos nag-produce ng baby plant, no? Ng plantlet. Tapos may sariling ugat, tapos another one, no? So, yun yung isang example ng asexual reproduction. Pwede mong putulin to, kunin mo na lang, tanim mo na sa another pot, no? So, tutubo na yung, anong halaman yan? Strawberry. Strawberry. Okay, very good. So, ganun po si strawberry. Pwedeng hindi siya itanim ng buto, pwede siyang itanim ng using the seeds, no? So, in this image, what do you think is going on? Sir, reproduction. Raise your hand Multiplication. if you want to answer. Yes, Rolyoda. Cloning of bacteria or reproducting. Okay, regardless of the organism, no? Paano kung hindi bacteria ang nire-represent niya? Okay. What is happening? No, in general concept. Yes, Cloning. Villaflor. Villaflor. Nagre-reproduce. What do you notice on the appearance from the parent hanggang doon sa naging offspring? Yes, the assis. Parehas lang po sila ng Okay, very good. Narinig ko na kay Rolyoda, no? Cloning daw. Okay. The parent is is similar with the appearance, the shape, no, the number of the hairs doon sa kanyang offspring. Ganun po yung sa asexual reproduction. Like sa sexual, no, there are two different characteristics from two different parents that could be combined, no, and resulting from a whole different set of characteristics and attributes, kaya nagkakaroon ng whole lot of different organism. Sobrang iba na siya, no, kahit uh, isa yung parent, 'di ba? Kahit kapatid mo, kahit pareho kayo ng parent, magkaiba kayo ng traits. Kasi nga nagkakaroon ng combination of the gametes, union of the gametes. Unlike sa asexual, nagko-clone. Okay? Does it ever make you wonder
why do organisms differ in types of reproduction? Bakit yung iba sexual, bakit yung iba asexual, no? And what are the advantages of the types from one another? Okay, anyone? Why do you think yung iba sexual, nagre-reproduce yung iba asexual? Okay, Teves. Kasi sir, yung iba pong ano, being, parang may kakayahanan po silang, oh no, O yun nga, yes, may kakayanan sila. Why? What drives may, them? What set, drives them to be parang different? may cells po sila or wala, parang ganon. O yun nga, yes, it's their ability, no, innate in their genetics that they can reproduce asexually or sexually. But what drives them on their environment? What drives them or what motivates them to do or to evolve in two different reproduction? Bakit? O, halimbawa tayo, ba't tayo nag-online class? Kasi suspended ang face-to-face. Oh. Yun yung nag-drive sa atin, yun yung driven, yung factor natin kung ba't tayo nag-online class. O sila, bakit sila nag, naging asexual? Bakit hindi na lang lahat mag, mangitlog or manganak? O yes, Rolyota. So I think it's because to be efficient, like they reproduce asexually to like uh for example bacteria like they reproduce asexually as to like m- spread their bodies and cells in a larger more Oo nga, but why do yeah they need to spread their body? Diba? um The purpose of reproduction is to prevent extinction. Okay? as Yun yung as purpose. asexual is more like But how do they efficient differ? Diba lahat naman sila they reproduce para hindi sila maubos yung lahi nila. Bakit sexual magkaiba? asexually doesn't need two parents while Oo nga po. sexually uses two Ang parents. tanong ko, bakit magkaiba sila ng ng pagre-reproduce? Magkakaiba. Bakit yung iba naging asexual? Bakit yung iba naging sexual? O last na, si Kiteves. Sir, try ko po pero hindi ako sure. May Hmm. iba't iba po silang characteristics sa paglilay ng, sa pagbubuntis or sa sexual, asexual, Re-reproduce. sa pagre-reproduce. Oh. Yeah, yes. Ayun nga, what set their characteristics apart from one another? Bakit nagkaiba-iba? Bakit, wait lang. Anong mabilis mag-reproduce? Sexual or asexual? Asexual or Sexual sexual? or asexual? Raise your hand. Aside from Quiteves and Rolyoda. O, Ehida. Asexual, sir, kasi Oh, hindi na kailangan ng dalawang parents para oh. mag-reproduce. Okay, Kahit very isa lang good. na mag-reproduce. Yes, kahit isa lang. So, hindi niya na kailangan maghanap ng partner. Very good. Mas mabilis mag-reproduce. Bakit kailangan mabilis mag-reproduce? Oh, that's the rationale. Pag asexual, that's the reason ba't nag-asexual. Kailangan nilang mabilis mag-reproduce. Why? Romyon. For the plants to not get extinct. Yun yung purpose ng reproduction. Why resort on rapid reproduction? Ba't kailangan mabilis? Halimbawa, tao, kailangan ba mabilis dumami yung tao? Kailangan ba? Yes or no? No. Eh bakit yung iba? Kasi hindi naman tayo asexual reproduction, di ba? Ba't yung iba kailangan mabilis? Kasi short lifespan. Okay, very good, Bolante. No, isa yan. Short lifespan. Okay, sige. Let's, as we go along with the discussion, you will be able to deduce, to deduce the idea about my question.
no? Sige, baba mo na yung kamay. Later, kayo na makakapagsabi kung bakit kailangan maging asexual or bakit mag-sexual. Okay? So, to formally start, no, asexual reproduction is the formation of new individuals from single cell of a single parent. No? Again, yung prefix na A sa asexual, it means absence. Ah, ang hirap mag-type. Ayan. Ay, ab absence. Ibig sabihin wala, no? So, isang parent lang yung kailangan. No? For example, potato, okay? May buto ba ang potato? 'Di ba? Wala. Pag buto kasi sexual 'yon. Luya, walang mga buto, no? Yung mga water hyacinth, yung mga water lily, no, yung mga mushroom, walang buto. So, yun po ang kanilang pagre-reproduce. Asexual reproduction. Meron yung mga animals like planaria, hydra, and starfish. No, they are animals, but they reproduce asexually. Okay? So, here are the different types. Merong 5, pero we will be able to discuss only 3 kasi kulang sa oras. So, the first type is the binary fission. Okay? From the word binary, it means 2. And fission, no, is anonymous to anonymous opposite to ano tawag dito? To fusion, 'di ba? Pag fusion, nagko-combine. Okay, pag fission, naghihiwalay. Okay? So ilan yung mapoproduce pa naghiwalay? Dalawa. Kasi nga binary, no? Yung bi, yung salitang bi, prefix na bi, it means two. No, it produces two from one parent, it produces two, magiging dalawa sila, no? Develops into new individuals which are exact clones of the parent. Ayun, sabi ni Rolyoda kanina, very good. No, clones, they are only clones, no? So paano nagiging clone? Okay? So kung makikita niyo dito, tong picture dito, no? onti onti lang yung structure niya. Hindi kagaya ng cells na inaral natin. Di ba maraming organelles? So, yung cell kasi na yan, ano ba dito? Okay, yung cell kasi na yan ay, ay, ay prokaryotic cells. Prokaryotic cells. Okay? Pag prokaryotic cells, they are cells ng mga bacteria and some of protists. No? Kalimitan sa kanila, isang cell lang buhay na. Or yung tinatawag na unicellular. Organism na isang cell lang. Okay? And they do not have nucleus. No? Unlike doon sa plant and animal natin, ang tawag doon ay eukaryotic cells. No? Cells ng animals, plants, fungi, and some protists. And they have nucleus. Nucleus. Okay? Instead of nucleus, prokaryotes have where they store their DNA, nucleoid. Okay? Meron silang nucleoid instead of nucleus. Yung nucleoid, clump of DNA. No? Clump. Ibig sabihin, buong DNA nandyan. Kumpul-kumpul. No? Hindi siya nasa loob ng nucleus. Then, in binary fission, ang ginagawa po, the DNA is being replicated, nadodoble, nagiging dalawa. Okay? Kagaya ng cell division, di ba? Tinuro ko na yung cell division sa inyo. Di ba? The chromosomes inside the DNA are being replicated. Tapos mawawala yung nucleus, di ba? So, ganun rin dito sa bacteria. The DNA are being replicated.
madodoble. Then the cytoplasm elongates. Humahaba yung cytoplasm. Then, since na-double na yung DNA, hindi pwedeng dalawa yung DNA, yung set ng DNA sa isang cell. So, it will be divided. Mahati sa gitna. Then, it will form two daughter cells. No, exact DNA ng pinanggalingang parent. Okay? Kaya clone siya. No, tama si Rolyoda. So, ano yung mga examples ng mga organisms na nagpa-binary fission? So, mga bacteria, okay? Protozoans, ito yung mga protists like amoeba and paramecium. Okay? So, in a closer look, ganito yung itsura nila under the microscope. Okay? So, si amoeba, naging dalawa siya. Tapos, ayun, mapuputol to, di ba? Sinabi ko yun sa inyo nung nakaraan. Sa cell division, mapuputol. Then, sa bacteria, ganyan po sila under the microscope. Parang frosty. Alam niyo yung frosty? Ayan, mapuputol yan. Ito yung nandito ito yung parang nucleus niya, di ba? Ang tawag nucleoid. Okay? So, ganyan po ang binary fission. So, yun po ang unang type ng asexual. Binary fission. Binary means two. Fission means separation. Okay? Next type ay budding. No? The formation of buds. No? Buds are lateral outgrowth formed when food in the environment is abundant. Ayan po, isa sa reason. No, bukod sa sinabi ni Bolante na meron silang short lifespan, isa sa reason ay the food source. No, the abundance in the food source. Okay? So, ang example natin dito ay hydra. Hydra ay mga kamag-anak ng mga corals, no, underwater organism. No? So, to reproduce, ang ginagawa nila, magkakaroon sila ng bukol sa katawan. So, yung bukol, it will eventually spawn into new individual. Then, it will grow and mature. Then, eventually, it will split from the parent. It will be separated from the parent. Then, clone din siya ng parent. No? But unlike binary fission, no, hindi nag-divide. Hindi nagkaroon ng division. Walang hindi siya naging ah, hindi kagaya nung sa binary fission na nahati. Siya may umusbong. Okay, magkaiba 'yun So example nito, yan, yung hydra nga. Example yung sa mga luya, sino nang nakapaghiwa ng luya? Nasa na ang PowerPoint po ay nasa drive na. Yung drive na ginagamit nyo noon, nandun na siya. Sino nakapaghiwa ng luya? Ba makikita nyo yung luya? Merong mga maliliit na kulay green. Okay. Yung mga kulay green na yon, pwede mo yung kunin, itanim mo. No? Yung mga patatas, yung pag may butas, yung may mga butas-butas yung patatas, i-core mo yon, kunin mo yon, ibabad mo sa tubig, may tutubong halaman doon. Maliit pa lang, magkakaugat. Pag nagkaugat, pwede nang itanim. Ganun po ang budding. No, in this case, sa mga hydra, they resort. Kaya sila naging asexual kasi nga, sabi, abundance in the food, no, on the environment. Maraming pagkain. For example, yung hydra again, nakatira sa dagat, sa ilalim, sa mga corals. Hindi naman lagi na maraming food doon, no? May mga time na aano din ng current yung planktons, so dadami yung pagkain. So pag madami na yung pagkain, doon sila magpaparami. Bakit? Kasi maraming food source. No, instead of wasting the food, they will utilize it by reproducing another individual. Hindi naman, diba, tayo nga nabubusog din pag may maraming pagkain. So ganun din sila.
So instead, they will reproduce para maraming magko-consume. Kasi hindi araw-araw marami yung food. So isa yon. Isa yon sa mga factor kung bakit sila naging asexual. Kasi kung magse-sexual sila, magtatagal pa. 'Di ba? Magbubuntis pa, ilang oras pa, ilang araw pa. Unlike asexual, mabilis. No, in a span of hours, 1 hour, ayan, meron na silang individual. Eh yung current, hindi naman tumatagal ilang linggo. Nagbabago-bago yun. No? So, kailangan nilang mabilis mag-reproduce. And by means of mabilis, yun nga, dahil may factor. Yun yung driving factor nila. No? Kasi may food source. Isa lang yon. Tapos isa pa yung sinabi ni Bolante na shorter lifespan. No? Kung merong mga organisms na 3 weeks lang, 3 weeks lang silang mabubuhay. So pag ganun, no, magtatagal pa yung pagbubuntis nila. O edi wala na. Hindi na sila makakapagparami pag ganun, no? So yun po yung mga reasons. Okay? Next from budding or examples ng mga nagbobud ay yeast, yung mga nilalagay sa tinapay. No, they are fungi. And hydra. Ayun yung hydra. Yung picture kanina. So, yung mga galamay, yun yung mga tentacles nila, yun yung ginagamit nila pangkuha ng mga plankton para kainin. So, ito yung new bud niya. No? So, ganun po. Next, aside from binary fission and budding, we have fragmentation. Okay? Ito po, iba to sa budding. No, iba rin sa binary fission. Bakit? From the word fragments, no? Piraso. Nanggagaling siya sa piraso. This involves the breaking of any parts of the body into pieces. Nahati. No? For example, pinaglaruan ni Ehida yung planaria. Ito planaria to. Parang flatworm. Okay? Pinaglaruan ni Ehida, hinati niya sa tatlo. Okay? Yung tatlong yon magiging tatlong organism na. No? Isa yon, isa pa yun sa factor bakit sila naging asexual, no? Kasi they are vulnerable. Mabilis silang mas mamamatay, no? Kung magbubuntis sila, edi cut agad ang generation kapag namatay. Pag ginupit ni Ehida. Ulti ni Glue. O yan, ganyan. No, nahihiwa siya. No? Another example, another scenario, kunyari, kinain siya ng prey, ng predator. No? Kinain siya ng predator. Then, syempre di ba pag kumakain yung ibang predator, hinahati pa. O kanya hinati siya sa gitna. So yung kalahati nakain, yung kalahati nakatakbo. O edi yung kalahati, pwede pang mag-reproduce. Di ba? So yun yung mga factor kung bakit sila nag-resort sa pagiging asexual reproduction. Kasi kunyari, putol yung kalahati, ito na lang. Kinain na yung buntot tsaka body mo. Makakapag-reproduce ka pa ba pag ganito? Kung sexual? Kulang na yung organ system mo. So, hindi na po. No? So, yun po yung mga reasons kung bakit sila naging asexual. No? They evolved by the demand in their environment. Okay? So, fragmentation is complemented by regeneration. Okay? Alam niyo naman yung regeneration, di ba? For example, yung buntot ng butiki na putol, it will be regenerated. Babalik, tutubo ulit. No? So, hindi po pareho yung fragmentation at regeneration, ha? Si fragmentation, part lang siya ng fragmentation. Magkaiba yon. Okay? Another example, axolotl. Alam niyo yun? Sige, ihi. Alam niyo axolotl? Yes. Amphibian.
Oh yes, amphibian, yung may gills na gano'n na color red. Okay. So yung amphibian na yon, they can regenerate. Pag naputol yung legs nila, pwedeng tumubo ulit. Pero hindi in a matter of seconds, no? Matagal rin tumutubo. Weeks din tutubo ulit. No? They can regenerate. Si fragmentation, iba, hindi kagaya nung sa axolotl. Halimbawa, axolotl, naputol yung paa. Yung paa, sa regeneration, yung paa tutubo ulit. Yung naputol, mamamatay na yon. Okay? Ganun sa regeneration. But in fragmentation, pag naputol yung area natanggal, magiging another individual. O kaya axolotl, fragmentation, naputol yung paa niya. Yung naputol na paa, tutubo yon. Yung natanggal, yung nahiwalay sa katawan, magiging another axolotl. O ganun yung fragmentation. Yung regeneration, pag naputol yung paa ng axolotl, yung natanggal sa katawan, mamamatay na yon, mabubulok na yon. Yung axolotl na natanggalan ng paa, babalik lang yung paa, tutubo ulit. Okay, yun yung pinagkaiba nila. No? This is the development of the cut body part into a complete organism. Okay, so ganito po ang process ng regeneration. Okay. Una, healing. Of course, when the body part was broken, it must heal. Kailangan niya munang gumaling. No? For example, hiniwa ni Ehida yung ulo ng planaria. Okay? So, yung sugat dito, yung pinaghiwaan, kailangan niya munang mag-close, mag-heal. Okay? For example, nyari, braso ni Mystica. Nasa si Mystica? Tulog. For example, braso ni Jubako na lang. Ayan pala si Mystica. Okay. Nyari, braso ni Jubakon. Pinutol ni Mystica. O pinutol ni Mystica. Kinanto o. Iniwa. Sabi, ilabas mo ID ni Orense. Oops. Iniwa. Okay. So yung, syempre may ugat yun, di ba? O na yan, yan. Ugat yung, ayun yung ugat. Ay, wait lang. Ulit, ang pangit. Ulit, ulit. Yung braso ni Jubakon. Tapos, syempre, may ugat dun. Okay. Hiniwa ni Mystica. Books. Niwa. So, mapuputol na to. Regeneration to mapuputol na. Ayan, naputol na yung braso. So, heal muna. Kailangan munang mag-heal. Magsasara to. Okay? Palitan natin ibang color. So, kailangan muna mag-heal. Okay? Mag-heal muna. After mag-heal, ano mangyari? Nerve merging. Okay, yung mga ugat, kailangan magkabit, magsama, magdikit. Kasi pag hindi nagkabit, yung dugo niya mawawala. Tatagas ng tatagas. So, kailangan magkadikit ulit. Okay, so pag nagkadikit na ulit, nag-merge na, structural regeneration. So, ano mangyari? Tutubo na ulit yung naputol na part. Okay, tutubo na ulit. Tapos yung ugat, lalaki na yun. Okay? Then, pag tumubo na, of course, magagamit mo na ulit yon, functional regeneration na ulit. No? Makakabawi na si Jubakon kasi may braso na ulit siya. Okay? So, ganun. Function. Ano ba function ng braso? O yun. Magagamit niya na ulit. Yun yung idea. Function na. Makakapagtrabaho na ulit yung braso. So, ganun po ang process ng regeneration. Kailangan mo na mag-heal. Kapag nag-heal, magdidikit yung mga ugat, yung nerves.
Kasi syempre kailangan pa rin dumalo yung nutrients. Then structural, babalik yung nawala. Then magtatrabaho na ulit yung nawala. Okay? So that's the process of regeneration. No? Regeneration lang yun ha, hindi yun fragmentation. Pag ganon, or regenerate, nag-function na ulit. So, tumubo na, di ba? So, magkakaroon na, pag fragmentation, magkakaroon na ng another organism. O, halimbawa, si, sino bang nandito? Si Magat. O, si Magat. Pinutol niya yung ulo ng planaria. Putol, ayan, putol. Tapos yung katawan, hinati niya pa sa gitna. Tapos yung buntot na iwan. Okay? So, lahat yan magre-regenerate. Okay? Yung head, magkakaroon ng body, tapos magkakaroon ng tail. Yung head, yung body, magkakaroon ng head, magkakaroon ng tail. Yung tail naman, magkakaroon ng body, magkakaroon ng head. Ganun yung regeneration. Okay? Again, what drives these organisms to regenerate or to adapt the fragmentation type of reproduction? Kasi their environment, no, are constantly harming them. For example, isa pang example ng nagfa-fragmentation ay yung mga starfish. Okay? Halimbawa, kakainin na sila ng predator nila. Okay? Madali nilang puputulin yung isang kanilang arm. Putulin lang nila yon, tatakbo na sila. No, parang butiki, di ba? Ginagawa ng butiki yon. Pag nahaharm sila, pag feeling nila mahuhuli na sila, iiwan nila yung buntot nila, kapiraso ng buntot, para makatakbo kasi malilito yung predator. So, ganun sa fragmentation. Pero yung nahiwa sa fragmentation, pwede maging another individual. Okay? So, anong oras na? So, yun lang today for fragmentation, for asexual reproduction. Example muna ng fragmentation ay mga algae or lumot, tsaka mga coral. Ang coral ay animal ha. Okay. So, yan po yung mga example. Algae, mga protist, hindi yan halaman. They are protist, mga lumot. No, pag naputol sila, nahiwa, they can regenerate, then they can produce another individual. So, ganun rin po ang corals. Okay. Ang idea sa corals, pieces, mga fragments, piraso, pag bud, no, umuusbong sa katawan. Then kapag binary fission, from the word fission, naghihiwalay. No, nagiging dalawa. Yes, algae. Anong makakatawa dun? Okay, so tomorrow, eto na tayo, didiscuss natin. Spore formation, kagaya ng pagre-reproduce ng mushroom, tsaka yung iba't ibang types ng pagre-reproduce ng halaman. Sa vegetative propagation, halaman lang to ha, vegetative nga eh, di ba? Vegetation. Marami yan, 6. Ayan, rhizome, runners, bulbs, tubers, tsaka corms and plantlets. So, marami yun. Okay? So, let's go back to the question. What what makes these organisms differ from their reproduction? Ba't yung iba sexual, yung iba asexual? Hmm? Bakit yung iba, reproduction nila ay sexual, yung iba asexual? Sagot to kanina. Why?
Marceliana, why do organisms differ in their type of reproduction? Kasi po meron po silang iba't ibang disadvantage and advantages. Katulad po ng sa fragmentation, mas madali po yung, para sa akin po, mas madali po yung process nun kasi parang magkakat lang po sila tapos magiging ibang Hindi, organisms na po sila. ang question ko, why? Bakit naging ganun? Ba't sila fragmentation? Bakit yung iba binary fission? What makes them different? Bakit? Ba't hindi lahat fragmentation? Ba't hindi lahat binary fission? Ba't hindi lahat budding? Yun yung question ko. Which is nasagot na kanina. O, Mystica. Bakit Ano ba yung iba-iba? question, sir? Bakit Po? iba-iba sila ng type ng reproduction? Ano ata po, sir? Because of their cells. Ano meron sa cells? Yung parang sa genetics po nila, sir. Lah, wala naman ako sinabing ganun eh. So, sir, di ko naman Ehida. alam. Si Ehida. Bakit Naantok na iba-iba ako sila? eh. O from the discussion, di ba, example natin kanina, binary fission, mga bacteria. Okay? Example sa budding, yung hydra, tsaka Example sa body, potato. Example ng, isa pang example sa fragmentation, mga starfish. Oh, yung mga, ano yung isa sa fragmentation? Starfish, algae, and planaria. Oh, why? Bakit? Bakit magkakaiba sila? Observe nyo yung mga example, kaya nga may example tayo eh. Because some organisms are on the top of the food chain po and vulnerable, have shorter lifespan. Aside from having shorter lifespan, anong napansin nyo doon sa mga example? Do they live in the same environment? Lahat ba sila sa tubig? Lahat ba sila sa lupa? Lahat ba sila? Ganun po mag-observe, mag-analyze. Hindi yung kung ano lang yung sinabi ni teacher. Yes, the Asis. Ano po, it is based on their environment or yung mga pinagkukuhanan nila ng food or yung way of surviving po nila. Yes, very good. It's because they differ on the environment, no? And different environment requires different characteristics to survive. O kunyari, ikaw, nakatira ka sa poles, sa North Pole or South Pole, malamig doon. So you will adapt. 'Di ba? Magbabago yung katawan mo na dapat ma-maintain mo yung init sa katawan mo. For example, polar bears, makapal yung taba nila sa katawan to insulate their heat. 'Di ba? Para yung heat sa katawan nila, they are warm-blooded, hindi agad lumabas sa katawan nila na iipit ng mga taba. Or example, sa South Pole, mga penguin, they evolve na yung balahibo nila ay makapal to insulate their body. 'Di ba? Different environment, nagkaroon sila ng adaptation. O kung nakatira ka naman sa tropic region, dito sa malapit sa equator, 'di ba? You will evolve na magpapawis, magkaroon ng sweat glands, no? Yung mga nandun sa taas, North Pole, South Pole, wala silang sweat glands. Hindi sila pinagpapawisan kasi pinagpapawisan tayo to regulate the heat. Pag mainit yung panahon, lalabas yung pawis. 'Di ba? Pag pinagpapawisan tayo, parang nanlalamig. Para hindi masyadong mainit yung katawan. Kasi pag masyadong mainit yung katawan, mamamatay yung cells. Okay? So, ang ginagawa ng katawan natin, nagpapawis para bumaba yung temperature. No, sa kanila naman baliktad, mababa yung temperature, makapal yung balahibo at taba nila para hindi sila mag-freeze, manigas. Ganun rin po. Ito naman, in reproduction na na matter.
no, para hindi agad sila maubos, ganun ang ginagawa nila. Kasi they live on different environment. And different environment requires different skills, traits, characteristics to survive. Lahat naman ng organisms ang nabubuhay, they only need to survive. No, they live to survive. Nabuhay sila para mag-survive. Kayo, oh, 'di ba? Nabubuhay kayo para mag-survive. Sino bang nabuhay na gustong mamatay rin agad, 'di ba? Wala. Kasi innate 'yun, nakatatak na sa DNA natin 'yun. Kapag nabuhay tayo, kailangan mag-survive tayo. Lahat gagawin natin para mag-survive, 'di ba? Pag nagugutom, kahanap tayo ng pagkain. 'Di ba? Yung mga ano nga alam niyo yung kwento na yung isang tao, no, marami siyang aso sa bahay. Siguro mga 15 plus. Tapos nag-ibang bansa siya. Iniwan niya nang hindi niya pinakain. So, gutom na gutom. Pagbalik niya, kanain siya. No? Kasi they need to survive. Kailangan nilang mabuhay. O another example, um, merong nabalita, alam ko nito lang yun wala pang 5 years ago. Bumagsak yung eroplano sa dagat, sa deserted island, sobrang layo ng island. Tapos yung iba namatay, yung iba nag-survive. Yung mga nag-survive, anong ginawa nila? Wala sila makuha ng pagkain. Kinain nila yung mga namatay. Kasi they need to survive. Gusto mo ba unti-unti ka mamamatay, 'di ba? Gagawa ka ng paraan, 'di ba? Oh, for example, last example, yung mga taga ibang bansa, taga Haiti, sa Haiti, 'di ba? Very poor yung country nila. Very poor yung mga, hindi lahat pero may mga, as in poorest of the poor. Sobrang hirap. So ano ginagawa nila? They resort on eating mud. Putik, kinakain nila. Ginagawa nilang cookies. O search nyo yun. Haiti cookie. Kumuha sila ng mud, lalagyan lang nila ng asin or asukal para may lasa. Kakainin nila. Kasi they need to survive. Kailangan mabusog sila. Hindi pwedeng mag-empty yung stomach nila. Okay? So, ganun po. No? Yung organisms, instinct na yan, lahat tayo, bacteria, animal, plants, fungi, protists, nakatatak na sa DNA natin. Kailangan natin mag-survive. And by means of surviving, gagawin mo lahat para mag-survive. Diba? Yung iba nga, wala lang maipakain sa mga anak, nagnanakaw. 'Di ba? Alam niyo yung nagnakaw ng corn beef sa 7-Eleven, yung tatay kasi walang makain yung anak, kikita niya anak niya nagugutom. No, to survive kahit mali na yung ginagawa. No, ganun po ang nature ng mga organisms. So ganun po nag-drive yung mga organisms para mag-asexual reproduction. Kasi mag-aantay pa ba sila ng partner? Nandiyan na yung pagkain, kailangan na nila dumami. Ba? So, hindi na nila kailangang mag-antay. Sila na lang mismo magpo-produce ng another individual, no? So, yun po ang mga driving factor, no? Tomorrow, ko-continue natin, tapos may another question ulit ako that will trigger or will um activate your knowledge regarding sa biology, no? Dapat ganun po mag-isip, hindi yung you think outside the box, hindi lang yung sinabi ng teacher na, ay, pag asexual po, isa nagiging from one parent, meron po kasi silang cells na ganito. Paulit-ulit lang, pinapaikot nyo lang yung pinagsasabi natin. 'Di ba? Paulit-ulit lang. Yung nagiging answer, dapat iisipin nyo, ba't kaya ganito? Bakit yung mga taga-Africa maitim? Bakit yung mga taga-Amerika hindi? 'Di ba? Kasi dun sa Amerika malamig ang climate. Sa Africa, nag-yelo ba sa Africa? Hindi. No, yung katawan nila, they adapt na maging maitim kasi it will help protect their skin sa skin cancer kasi laging maaraw. Yung mga Amerikano, yung mga taga doon, mga taga Canada, maitim ba sila? Hindi. Kasi malamig ang climate.
they are not exposed to sunlight. So, yung ganun po. No, dapat curious kayo. Bakit yung tiger kulay, oh, sige. Ba't nag-stop? Sige, Moses, we will continue the discussion tomorrow. Okay, I will stop recording. Parang tapos na yung oras natin eh.